Umarangkada na ngayong araw ang Balikatan Exercises 2025. Ito ang pinakamalaking pagsasanay militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Dumepensa ang US sa deployment ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System para sa Balikatan Exercises 2025. Dati na itong inalmahan ng China, pati na ang patuloy na pananatili ng mid-range capability o Typhoon Missile System, bagay na sinagot ng Amerika. If you don't intend to breach the territorial integrity of the Philippines, then you shouldn't have a concern about weapon systems that are intended to ensure the defense of the Philippines. Dumating na sa Pilipinas noong nakarang linggo ang Nemesis Missile System at gagamitin ito sa Maritime Key Terrain Security Operations ng Balikatan sa Hilagang Luzon at Batanes Islands. Bagamat may simulated fire missions sa ibang kagamitan, hindi magkakaroon ng live fire ang Nemesis. Inaasahan ding mananatili pa sa Pilipinas ang Nemesis matapos ang Balikatan at posibleng gamitin sa iba pang pagsasanay. Lalahukan ng 14,000 tropang Pilipino at Amerikano ang Balikatan Exercises 2025 na formal nang nagsimula ngayong Lunes. Mayroon ding observers mula sa 20 pang bansa. Ito na ang ika-40 beses na isasagawa ang Balikatan Exercises mula nang ilunsad dito noong 1991. Sumasalamin ito sa matibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at US at pagpapatibay sa 1951 Mutual Defense Treaty. Over the decades, it has adeptly responded to evolving threats, expanding its scope and enhancing its significance. President Marcos Jr. has always recognized the historic and personal ties of the Philippines and the United States. Under his leadership, the government and our private sector partners are advancing our alliance in accordance with our shared security, economic and social-cultural objectives. Halos 3 linggo tatagal ang Balikatan kung saan karamihan sa mga pagsasanay ay isasagawa sa Hilagang Luzon at Palawan sa tema ng full battle test sa lupa, dagat, himpapawid, maging cyberspace. Wala raw itong kaugnayan sa posibilidad ng Taiwan invasion at hindi rin ito target ang isang partikular na bansa. Kasabay naman ng pagbubukas ng Balikatan sa Camp Aguinaldo ay ang kilos protesta ng ilang grupo laban dito. And it's a propaganda to discredit this activity, which is very helpful to both our armed forces, the US and the Philippines. Samantala, pinasinungalingan ng AFP ang inilabas sa pahayag ng People's Liberation Army Navy Southern Theater Command ng China na itinaboy ang barko ng Philippine Navy na BRP Apolinario Mabini sa Scarborough Shoal. Tinawag ito ng AFP na isang uri ng malign information, kasabay ng pag-iit na ang mga barko lamang ng Pilipinas ang may karapatan at otoridad na magtaboy ng iba pang barko sa loob ng ating maritime zone. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa.